Sige, good morning to our distinguished guests at this juncture. Since Women's Month man karon, I will ask the ladies muna on a lighter note with regards sa pag-celebrate sa International Women's Month. Both of you can answer my question in relation sa month of the women's kung as being an embodied authorities in uniform, what are the best practices that a woman can be empowered and to become a champion for the, let's just say, being against abuse, the violation of RA 9262 and RA 11313. Si Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista mo yung mag-ask. Yes, ma'am. Dili na major ha. Lieutenant Colonel. Kulbaan sila sa pangutanan ni Sir Oy. Yes, no, talking about Women's Month celebration, ang atong mga kasundaluhan is always in support and kauban nino sa pag-celebrar ni Ana, despite kami ay male-dominated organization. With this year's theme, no, napa-research tuloy ako, sir. Babae sa lahat ng sektora angat ang bukas sa bagong Pilipinas. Yes, sa part na mo ng mga kasundaluhan, every year we are celebrating this and we have different activities na ginakandak in support to this celebration. And we are also concerned na yung mga seminars, trainings na ginabuhat during International Women's Month celebration. Police Captain Hazel Rizane Caballero Tuason. Ginoo ko ni mo, sir. Oy. Hi, Sir Carlos. Good morning again, sir. Sa ang Davao City Police Officer, no, nag-celebrate tawag ka ng Women's Month for the whole month of March. And then one of the activities, sir, is the pagkandak og symposium sa ato ang mga eskwelahan, selected area, sir, no, nga ato ang mag-remind, no, sa ato ang pag-refresh sa mga balaod sa pag-protekta sa mga women and children. And as police officer, sir, no, one of the importanteng hanas ka kung isa ka police, sir, no, is ka sa investigation. Kasi investigation, good sir, diha na to makita, sir, no, kung unsa gyud ang tinuod nga trabaho isip sa ka police, especially sa mga pagprotekta sa mga kababayen-an o sa mga bata nato. Kay moadto na sila sa police station, sir, expected na gyud na nga mga gyud na sila tabang. So ang ato ang WCPD, saluta sa mga WCPD kaya wala gyud ganahan nga mga police women, no, nga ibutang sa WCPD tungod kay kani nga designation is very sensitive, no, especially mag-cater ta og mga problema sa mga babae, labi na sa mga bata, labi na kung mga biktima mo na diya isig pang panglugo. So very sensitive, confidential na siya mo nang dili mi nagahatag any information with regards sa mga cases involving women and children. Kay ato ang una diha is pagprotekta sa ilahang identity and para dili sila mabuli sa uban, no. So one of the importante nga role as the part of the Philippine National Police Organization is part ka sa investigation. Do tanan dapat kapulisan kabalo sa investigation, pero pinaka yun ang ma-assign ka sa Women and Children Protection Desk. Follow up nga pangutan na both again kang Lieutenant Colonel of Captain regards with also as of course ang atong mga kababayenhan, authorities in uniform or just an ordinary individual. Of course, how can they achieve being an advocate for the rights of our women, especially within our jurisdiction that would be prevented to keep cooperating with the community? Sir, talking about that, no, what's also good, no, in the Armed Forces of the Philippines, no, women are already given the chance to get positions not only for male officers din natin. Talking about equality, no, and equity, so naana, no, sa atong mga kasundaluhan kasi there are already commanders na na nag-occupy ng positions, na sa una mga kalalakihan lang nag-occupy or other designations na mga lalaki lang, but then they were equally being choose, no, as long as they qualify sa requirement, mapili nga po ng atong mga kababaihan. Miss Captain.
Yes, Sir Carlo. Grabe, yun siya maka-question. Oy, pang Miss Universe yun niya. Yes, sir. Ang Philippine National Police, sir, no, dapat, kung magunta ka ng civilian in character, sir, no, para ang mga tao is mo doon sa tuwag, dili ta angay kahadlokan. Dili na pareha ang kapulisan nato before nga mahadlok ang mga tao nga doon sa ato ang kapulisan. Karon, sir, civilian in nature ta, so dili angay mahadlok ang mga katawhan nga doon sa ato ang kapulisan kay naata diha para sa pagprotekta sa ato ang mga kaigsoon ng Dabawenyo. Especially, sir, no, sa mga vulnerable nga mga possible victim. So, naang atong kapulisan, dili mo angay mahadlok, dolan ninyo, kay dili na sila makita sa barangay nga naalay dakpon. So, naana sila sa barangay para paghatag og mga information para sa mga balaod nga ma-remind ta kung unsaon paggamit ang mga balaod nga nagprotekta sa toa. Kay dili man gud tanan, sir, aware sa mga balaod nga nagaprotekta sa ilaha. So, kailangan i-remind nato sila, ato sila i-educate kung unsa ang mga balaod nga nagaprotekta, no, sa ato ang mga kaigsuonan. And pag ato sila sa police station just in case na ay palibog silang hunahuna kay namang yung iban, sir, nga dili aware sa balaod, and then nagtuo sila nga kung magfile og kaso manaay bayad pero wala na siya ibayad, sir, mag-adto lang sila sa ato ang kapulisan, sir, no, sa ato ang mga 19 ka police station, and pwede po sila mag-ato sa ato ang DCPO headquarters, sir, no, kung magdibog sila kung dili sila ganahan mo ato sa police station na ato ang DCPO headquarters nga anda mo tabang og open 24 hours.